So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, I think mga minamahal, dapat patawagin din. Yes, dito nga po sa komite, itong si Julius Babaw and itong si Ma'am Corina Sanchez. Dahil nga sabi ni Sara Diskaya, ang video daw na kung saan, diba, tinanong siya na ano yung naging gateway nyo para yumaman, which is sinagot niya nga po ito na nang dahil sa DPWH. Ang sagot niya naman po doon sa committee hearing, aba, his splice video raw po iyon. Maniwala kayo, mga minamal, ito yung video pakita natin. Pakita muna natin sa inyo. Naging parang gateway para kumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Nag-DPWH kami. See? Nag-DPWH kami. Yung naging parang gateway para kumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. See? Okay. Okay. Sobrang linaw, 'di ba? Sa tingin nyo, meron bang splice? Meron bang kinat doon? Kasi ang sabi nga dito nung tinanong siya ni Tito Musoto. Ito yung tanong ni Tito Musoto, Tito ng Bayan. Tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Tapos, sabi nyo ay noong DPWH na kami. Kailan po ito unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Sabi naman ni Diskaya, we have been in the construction business for 23 years. So, I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro po kami kumita. This splice the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So ngayon, kasalanan pa pala ni Ma'am Corina and ni Julius Babaw. So, sayang ang 10M kuno kung totoo man, kung meron mang resibo itong si Pasig Mayor Soto, 'di ba? Sayang ang 10M sa interview. At least, noong una, galit na galit tayo, 'di ba? Nakita natin yung interview, mga minamahal, medyo galit tayo. Gigigil kayo, no? Ba't in-interview yan? 'Di ba? Dapat hindi lang yan yung in-interview, pati yung mga kongresista. Diba, mga mambabatas kasi talaga sila yung reason, diba, kung bakit lumulubog ang ating inang bayan, diba? Pero nang dahil sa hindi natin inaasahan, ito yung comment na hindi ina-expect ng mga Diskaya, kung kaya't dinilit na ang video na in-upload ni Ma'am Corina Sanchez. Bakit dinilit? Kasi madaming nakita, 'di ba? Yung flood control allegedly napunta dito nga po sa luxury car, bags, 'di ba? House at kung ano-ano pa. Doon napunta yung pera ng flood control. Sumatotal kung ako yung tatanungin. Actually, tingnan nyo tong ginawa ni Senator Risa Hontiveros. Gandang-ganda din ako kung paano niya sinunog. Kung paano sinunog ni Ma'am Risa Hontiveros, itong si Diskaya. Meron ako papakitang video sa inyo, mga minamahal. Talagang wala eto, pakita ko sa inyo Sunog dito. Alright. Wait lang. Nasa na ba yun? Wait lang, mga minamahal Risa Hontiveros. Ito, sunog siya dito. Highlight malala. Alright. Nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? So the Rolls Royce was around parang 42. Yung Bentley
20? I can't remember all at the top Sa of my dami. head. Sarah, Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40? Gano'ng karaming kotse meron kayo? Personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Ngayon, 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. Rolls-Royce. So the Rolls-Royce was around parang 42. The Maybach, 22. Yung Bentley, 20. Yung Cadillac po, parang yan, mga 11 yata po yun. One white, one black. Yung isa, 8. Yung black. Yung GMC, dalawa. Parang nasa 11 din yata siya. Just the one autobiography, 16. Defender, Range Rover, nasa parang 7 yata yun. The Evoque, Range Rover, parang nasa 5 lang yata po siya. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan 3 yung iba. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Febel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC. Puro smuggle ng sasakyan nito. So, ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? Diba? So, dapat yung kotse din ni Diskaya, chinecheck din yan ng Bureau of Custom kasi yung pinagbibilhan niya, mga minamahal, is nire-report na yung mga kotse is smuggled. Alam niyo yun, yung parang magugulat kayo, ba't may ganyang klaseng kotse sa Pilipinas? Diba? Kung hindi mo yung binili sa ibang bansa, kung dito lang yan sa Philippines, maybe, smuggled yan. Ito pa, meron pa kung paano ginisa din. Hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang Ano ang purpose ng napakaraming kumpanya? Ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Vested. interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya, 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies. Hindi totoong nag-divest at kung nag-divest man, allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. I joined the bidding. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung na calling cards, nung na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. Mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail. So ngayon nakita ninyo, yan yung the way na gusto ko na pag-interview. Yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros. 'Di ba? Hindi yung katulad kay Jinggoy Cutie na patawa-tawa. 'Di ba? Yun pa nga yung pinakapangit kung sino pang walang integridad, walang pinanghawak ang honesty, or you know, may issue pa sa korupsyon, siya pa yung may lakas ng amok. Lakas ng, 'di ba? Lakas ng amats, mga minamahal na mag-interview dito nga din sa allegedly na isang corruptionist din. 'Di ba? So, anyway, so how sure pala tayo na merong makukulong dito? So, we will find out in the next hearing, mga minamahal. Kasi yung kay Alice Gu case, ano na yan siya, patay na yung issue na yan. Pero, hindi na pwedeng ipasa media yan kasi under the DOJ na yan. So, alright. May nag-comment, sabi dito, ba't nawala yung British accent niya? Uy, syempre, pag nandyan ka sa makakabahan ka talaga. Isang maling sagot mo lang, papaimbestigahan ka. But anyway, I want to say this for the last time na hindi dapat na mamatay itong issue na to. So, Senator Risa Ontiveros, I think kailangan ng independent body na kayo lamang ang mag-interview, ang mag-hearing, hindi kasama sila Rodante Marcoleta kasi parang moro-moro. Kasi yung yung package ni Senator Risa Ontiveros, full package and well-researched.
Di ba, the way na magtanong siya, nandoon yung kanyang respeto sa akusado, at the same time, maayos yung kanyang pananalita, walang patawa-tawa, talagang nandoon yung professionalism. Hindi katulad doon sa iba. Di ba na nag-interview, patawa-tawa, like, ano yung makukuha namin sa patawa-tawa mo? Masyadong intriga, hindi pumupunta sa pinakadiretsang tanong na kung saan ang hangad lamang ng mamamayang Pilipino ay yung maayos na kasagutan. Di ba, mga minamahal? You know, ang nag-stand dito sa pag-interview, itong si Tito Sotto, and then, syempre, ito ding si Ma'am Risa Ontiveros. Alright, mga minamahal? So, sabi ng kaibigan natin, normalize public shaming and calling out the corrupt politician and their families who shamelessly flaunt our tax money. Kung pwede nating ibuli, bulihin na natin eh. Deserve naman nila yan. So, sabi pa dito, let's raise our voices, shame them, post them, pressure them, ask the hard question, and demand real solution from our leader. We don't deserve the bare minimum. Exactly. Well, comment. Exactly. Yan yung kailangan natin. Laki ng tax, no? Sumakay sa eroplano, may tax. Bumili ng pagkain, may tax. Tapos makikita lang natin na yung budget nandyan sa mga bag ninyo, mga kotse ninyo. Maya naman kayo. Anyway, sobrang satisfying ng ginawang pag-i-interview ni Senator Risa Ontiveros. Yung walang halong joke, talagang extremely interview talaga. Yung nandoon, yung pinaka gusto nating marinig na tanong na kung saan may mahuhugot tayong kasagutan. So anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat mga kababayan.